The Boss Husband. Credit to the author. 351 hanggang 57. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Pagkarating nila sa underground parking area at sumakay sa kotse, hindi agad pinaandar ni Justin ang makina, sa halip ay ibinoling niya ang kanyang ulo sa gilid. Tahimik, tinitigan niya si Marian na medyo namumula pa rin ang mukha. Ang puso ni Marian ay patuloy pa rin sa tibok ng galit, habang siya ay humihingal. Ang pagtitig ni Justin sa dilim ay nagpainit sa kanyang mukha. Nanatili itong ganito ng higit sa 1 minuto. Hindi na nakatiis si Marian. Sabi niya, "Ikaw, tumigil ka sa pagtingin at magsimulang magmaneho." Maginhawang hindi narinig ni Justin ang isang salita na kanyang binigkas. Isang ngiti na puno ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Asawa, gumawa tayo ng isang bagay na hindi malilimutan, para gunitain ang araw na ito na binawi na natin ang plano nating hiwalayan, na nabawi na ang ating kapayapaan. Naku, dapat ay ituring na tayo na sa wakas ay naging matalik na. Sino ang nakipag-intimate sa'yo? Dahil manipis ang balat, tiyak na hindi ito direktang aaminin ni Marian. Di ba sabi mo kanina pinayagan mo akong magkagusto sa'yo? Nakangiting tanong ni Justin. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Pero hindi ko sinabing gusto kita. Ano ba ang ikinatutuwa mo? Humalaklak si Justin at sinabing, ayos lang. Okay lang kung hindi mo ako kilalanin ng ganyan sa ngayon. Gusto pa rin kita. Paano kung masunurin mong halikan ang iyong asawa? Sa ganoong makabuluhang gabi, dapat tayong gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Habang nagsasalita si Justin, sumandal siya kay Marian. Inilapat niya ang kanyang mga labi sa labi niya, at ipinuwesto ito sa paraang ang kailangan lang ay bahagyang tumagilid pasulong upang halikan siya. Nagtataka, itinulak ni Marian ang ulo ni Justin palayo habang hindi niya namamalayan na umatras. No way. Bababa ako ng kotse kapag gagawin mo ulit yun. Bagamat lihim niyang kinilala ang kanilang relasyon, medyo natatakot pa rin siyang gumawa ng isang bagay na malapit kay Justin. Tila may puwang sa kaibuturan ng kanyang puso, na naging dahilan upang ayaw niyang sumulong sa puntong iyon. Si Marian mismo ay nakaramdam ng pagkabalisa, ngunit higit na walang magawa. Logically speaking, dahil wala siyang pag-asa na hiwalayan ang lalaking ito, dapat na maayos ang kanilang relasyon bilang mag-asawa dahil ipinahayag nito sa publiko ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ang problema ay naramdaman niyang may kulang sa pagitan nila. Hindi niya kayang iwanan ang lahat para magampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang asawa. Tungkol sa kung ano ang partikular, kahit na siya mismo ay hindi masyadong sigurado. Ngumiti ng mapait si Justin. Isang kiss lang. Hindi mo na ako kailangang iwasan masyado. Ako. Hindi ko gusto, sabi ni Marian. Pabirong tanong ni Justin, hindi pa rin ito ang iyong unang halik, hindi ba? Hindi dapat. Babe Marian, kanino mo binigyan ng unang halik? Nakaramdam ng hiya at galit si Marian sa sandaling ito. Alam ng lalaking ito na ibinigay niya sa kanya ang lahat ng kanyang unang pagkakataon, habang sinasadya niyang naisip ang mga tanong na ito para hindi siya makapagsalita. Hindi ko maalala, sabi ni Marian. Si Justin ay mukhang seryoso. Ayon sa isang pananaliksik na ginawa ng mga siyentipiko, ang unang halik ng kababaihan ay mas hindi malilimutan kaysa sa kanilang unang gabi. Bakit hindi mo maalala? Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin bago sumagot ng malamig. Bigla kang parang napakaalam sa bagay na iyan. Tapos tatanungin kita nito, alam mo ba kung bakit naghalikan ang mga tao? Kinusat ni Justin ang kanyang mga mata sa pagkalito. Para saan pa ba ang isang halik? Ito ang pinakakaraniwang bagay na ginagawa ng mga tao kapag nakaramdam sila ng higit na pagkahilig sa iba. Nang maisip niya ang kanyang kasalukuyang kinahihiligan, matagal na itong inalis ng patuloy na pagtanggi ni Marian. Hindi ka makasagot ngayon, di ba? Tanong ni Marian, tuwang-tuwa. Nagsimulang maghalikan ang mga tao mula pa noong sinaunang panahon.
Gayunpaman, hinahalikan nila ang magkabilang kasarian para magkalat ng bakterya sa isa't isa, upang mapabuti ang kaligtasan sa bawat isa. Sa orihinal, ito ay parehong ideya ng paghalik ng mga ina sa kanilang mga anak, tulad ng pagbibigay ng pagbabakuna. Ibinuko ng husto ni Justin ang kanyang bibig. Ano? Ano ang kaugnayan nito sa paghalik ko sa sarili kong asawa? Nagpatuloy sa pagsasalita si Marian, ligtas kong masasabi na napanatili ko ang isang medyo malakas na katawan, habang ako ay medyo malusog din. Iwasan natin ang mga bagay tulad ng pagkalat ng bakterya kapag kaya natin. Something which was meant to be romantic biglang naging tedious act. Malungkot na tanong ni Justin, asawa, maging tapat ka sa akin. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga bagay na ganito? Sa tingin mo ba ang lahat ng mga libro sa aking silid-aralan ay para sa dekorasyon? Bahagyang ngumiti si Marian. Ano ang maganda sa pagbabasa? Ang pagbabasa ng napakaraming libro, maging ang pagkilos ng paghalik ay nagiging kumakalat na bakterya. Hindi katakatakang sabihin ng mga tao na ang mga hindi talented na babae ang pinakamaswerte. Bigla kong naintindihan kung bakit mahirap magpakasal ang mga babaeng propesor. Reklamo ni Justin bago huminga ng malalim. Binuksan niya ang makina ng sasakyan at nagmaneho pa uwi. Sa kabilang banda, lihim na gumaan ang pakiramdam ni Marian sa kanyang sarili. Kung talagang gustong halikan siya ni Justin, hindi niya alam kung makakatakas siya. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, lalo siyang nakaramdam ng paghingi ng tawad sa kanya. Sila ay kasal kung tutuusin, at sa lahat ng ito ay palagi niya itong iniiwasan. Ngunit ang buhol sa kanyang puso ay palaging nagpapahirap para sa kanya na buksan ang kanyang isip sa mga ganoong gawain. Bago ko maintindihan ng malinaw ang lahat ng mga dahilan, minsan lang akong magiging sakam. Nag-isip si Marian habang sinusulyapan niya si Justin na humihingi ng tawad. Pagdating sa bahay, napansin nilang nasa baba pa rin sina Yuna at Lucille. Hindi pa sila natutulog. Miss, young master, bumalik ka na. Naayos na ba ang lahat? Maliwanag na hinihintay sila ni Yuna dahil hindi siya nakahinga ng maluwag. Oo, malapit na itong matapos, sagot ni Marian. Yuna, hindi ba't ilang beses na kitang pinaalalahanan na huwag mo akong hintayin sa gabi? Mapapagod ka. Gaano ba ako kapagod? Nandito si Lucille para samahan ako. Iniisip namin kung kailan kayo uuwi, at kung tatawagan ba namin kayo o hindi, nakangiting sabi ni Yuna. Nakita ni Lucille na sumugod si Justin patungo sa kusina nang walang sinasabi. Tinanong niya, Brother Gibson, ano ang ginagawa mo? Naghahanap ako ng makakain. Hindi pa ako naghahapunan, sagot ni Justin. Nagulat si Yuna. Bakit hindi ka pa kumakain ng gabing ito? Young master, ako na ang mag-iinit ng mga pinggan para sa iyo. Gayunpaman, bago siya magsimulang lipat, sinabi ni Marian, Yuna, aalis na ako. Ikaw at si Lucille ay maaaring umakyat at magpahinga. Sa pagkakataong ito, walang sinabi si Yuna. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Maya-maya, tumawa siya at sinabing, ay, Roger that. Alam ni Lucille na ang dalawa ay hindi sanay na gumawa ng mga bagay-bagay sa kusina. Sabi niya, tutulong ako. Sister Marian, gagawa ako ng 1 o 2 ulam para sa inyo. Baka hindi sapat ang pagkain doon para kay Kuya Justin. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, hinailan ni Yuna ang kanyang braso. Marunong magluto si Miss. Natuto na siya dati, remember. Lucille, samahan mo ako sa itaas. Habang nagsasalita si Yuna, paulit-ulit niyang sinenyasan si Lucille gamit ang kanyang mga mata. Agad na naunawaan ni Lucille na sinusubukan ni Yuna na lumikha ng pagkakataon para sa dalawa na gumugol ng oras ng mag-isa. Bilang resulta, sinundan niya si Yuna sa itaas. Gayunpaman, si Lucille ay nalilito pa rin. Sinabi ng dalawa na maghihiwalay na sila kani-kanina lang, at matagal na nilang binibigyan ng malamig na balikat ang isa't isa. Bakit gustong magluto ni Justin sa kusina kasama si Marian ng ganito ka-intimate, noong unang gabi niya sa bahay? Higit pa rito, ang all-conservative na si Marian ang nagkusa para tulungan si Justin. Hindi alam ni Lucille kung ano ang kanyang nararamdaman sa puso. Siya ay masaya, ngunit maasim sa parehong oras, bilang karagdagan sa isang maliit na bit ng paninibugho.
In short, biglang hindi na alam ni Lucille kung ano ang mararamdaman nang tumingin siya sa dalawa na abala sa kusina. Zanaican New Year pa rin noon, na ang ibig sabihin ay hindi na kailangang magtrabaho sina Marian at Justin nitong ilang araw. Siyempre, babalik pa rin si Marian sa kumpanya kung may apurahang mangyari. Sa pagdaan sa isang gabing puno ng ups and downs, na nakakagalit at matamis, hindi naiwasang mamula si Marian nang bumaba siya kinaumagahan at muling napansin si Justin na nilalamon ang mga tinapay at lugaw sa mesa. Walang ibang naramdaman si Justin, kaya lang ay mas mababa ang pressure sa kanya kapag hindi na niya kailangang harapin ang malamig na kilos ni Marian. Tungkol sa kung paano siya lilikha ng pagkakasundo sa kanya at sa kanyang asawa, nadama ni Justin na gagawa siya ng isang hakbang sa isang pagkakataon, hanggat may pag-unlad. Habang nag-iisip siya, ngumisi si Justin kay Marian na naglalakad pababa ng hagdan. Pinigilan ni Marian ang pagngiti. Tinitigan niya ito ng matalim at sinabing, "Ano ang pinagtatawanan mo? Ituloy mo ang pagkain." Halos mabulunan si Justin sa nginunguyan niyang tinapay. Ang kanilang relasyon ay tila hindi gaanong umunlad. Sa sandaling ito, binuksan ang pinto ng villa. Nakasuot ng manipis, mahabang manggas na damit at track pants, si Lucille na kagagaling lang sa jogging. May mga butil pa ng pawis sa kanyang noo. Dahil sa pagsasanay ng martial arts mula pa noong bata pa, naramdaman ni Lucille na wala na siyang mapag-ukulan ng kanyang lakas mula noong dumating siya sa lungsod. Kaya, ang pag-jogging sa umaga ay naging pang-araw-araw na labasan para gawin ito. Gayunpaman, nang itulak ni Lucille ang pinto, hindi lang siya ang pumasok sa bahay. Nag-aalmusal pa si Kuya Gibson kasama si Sister Marian. "Masyado kayong maagang dumating," nakangiting sabi ni Lucille sa isang lalaki at babae. Pagkatapos ay sumigaw siya sa bahay, "Brother Gibson, elder sister, may 2 tao na pumunta para bisitahin ka para sa bagong taon." Bagong taon. Si Justin ay may hawak na isang pares ng chopstick sa isang kamay, at isang tinapay sa isa. Nang iangat niya ang ulo niya ay nagulat siya. Sila ay sina Oscar at Didi na matagal na niyang hindi nakikita. Mula nang magsama ang mag-asawang ito, hindi na sila nakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi niya inaasahan na darating sila ngayong umaga. Si Didi na nakasuot ng pulang Amerikana ay tila tumangkad ng bahagya. Nagsimulang mag-develop ang mukha niya bilang isang mature na babae. Nang makita niya si Justin, masayang sumigaw siya ng "Tito" bago sumugod upang yakapin siya, hindi pinansin ang katotohanang kumakain pa rin siya. "Uncle, miss na miss kita," nakangiting sabi ni Didi. "Anak, bakit hindi mo ako tinawagan o kung ano man kung na-miss mo ako?" Kumunat ang noo ni Justin. Nilabas ni Didi ang kanyang dila at sinabing, "Naging abala ako sa aking pag-aaral. Mayroon akong mga pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ngayong taon. Mahigpit akong binabantayan ng aking ina. Mas lalo akong nahihirapang makita si Brother Oscar." Pagkatapos niyang magsalita, agad na ibinaling ni Didi ang kanyang tingin kay Maria na walang numang makeup at nakasuot ng maluwag na sweater. Agad namang nagningning ang mga mata niya. "Elder sister, dapat asawa ka ni Uncle. Napakaganda mo." Si Marian ay hindi masyadong natuwa sa masiglang babaeng ito kanina na sumugod upang yakapin si Justin pagkapasok sa bahay. Akala niya si Didi ay isang babae na dumating upang hamanin siya, ngunit kalaunan ay narinig niya na tinukoy ni Didi si Justin bilang uncle. Pagkatapos noon, narinig niya na si Didi ay high school pa lang bago tuluyang ibinaba ang kanyang bantay. Sa paghusga mula sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang junior na mag-aaral, malamang na hindi siya makikipag-usap sa isang lalaking may asawa. Gayunpaman, humagalpak ng tawa si Maria nang tawagin siya ni Didi na elder sister. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Justin habang siya ay tumatawa. Makikita na pinipigilan ni Justin ang kanyang galit. Halos maduraj niya ang tinapay sa kanyang kamay bilang masa. Inilapag ni Oscar ang 2 malalaking pakete na parang mga regalo sa isang sulok. Mabilis siyang naglakad at tinapik ang balikat ni Didi. "Didi, tinatawag mong uncle, si Justin pero elder sister, ang tawag sa kanyang asawa. Hindi ba't nagpakasal si Justin sa isang babaeng napakabata para maging anak niya?" Ngumisi si Justin. Walang pakialam, tinanong niya, ano ang mali doon? Halatang mukhang mas bata ang nakatatandang kapatid na ito kaysa kay uncle.
Si Tio ay isang matandang baka na kumakain ng batang damo, napakaganda. Tip ni Master, isang matanda baka na kumakain ng batang damo, idiom, ang lalaking nasa isang romansa na mas matanda kaysa sa babae. Pagkatapos noon, maging si Lucille ay may kakaibang ngiti kay Justin. Pakiramdam niya ay medyo nakakaawa ang sitwasyon ni Justin. Bigla siyang naging isa sa mga nakatatandang henerasyon. Nagalit si Justin kaya ang mga sulok ng kanyang mga labi ay yumoko. Kinuha niya ang baso ng gatas na inihanda ni Yuna at nilagok ito ng sabay-sabay bago siya tuluyang nakaramdam ng pait. Itinuro niya ang pinto, sinigawan niya si Didi, "Anak, wala kang sinabing maganda simula noong pumunta ka dito. Lumabas ka! Lumabas ka! Ayaw na kitang makilala. Ang matandang baka na ito ay ayaw na makita ka." 352. Ang walang humpay na pagsigaw ni Justin ay hindi naging epektibo, ngunit sa halip, napangiti si Marian, Lucille at Didi, ang tatlong babae, na tumingin sa kanya. Masaya silang nasaksihan ang kanyang paghihirap. Lumakad pasulong si Oscar upang tapikin ang balikat ni Justin nang walang magawa. "Kuya Gibson, ano ang dapat ikagalit? Kapareho ko kayo ng henerasyon. Kung Tio ang tawag ni Didi, hindi ba mas bata rin siya sa akin yan? Hinding-hindi ako naiinis dito. Ang ginawa ay tapos na." Walang naramdaman si Justin nang bigla siyang tawagin ni Oscar, elder, na Brother Gibson. Kumaway ang kanyang kamay, sinabi niya, "Parang hindi ako karapat-dapat sa mga pangunahing karapatang pantao sa bahay na ito." "Oh, ngayon mo lang na-realize," sabi ni Marian. Hindi niya pinansin ang malungkot na tingin ni Justin. Ibinaling ang kanyang atensyon kay Oscar, tinanong niya, "Ikaw ba ang apo mula sa angkan ng Yuan?" Mukhang kinakabahan si Oscar nang harapin niya si Marian. Pilit na ngumiti, sumagot siya, "Oo, ako si Oscar. Ikinagagalak kitang makilala, Boss Lysander." Bahagyang ngumiti si Marian. "Hindi mo kailangang maging ganito kabahan. Dahil kaibigan ka ni Justin, ibig sabihin, magka-generation tayo. Hindi kita subordinate. Narinig ko ang tungkol sa iba't ibang mga gawain na ginawa mo bago ako bumisita. Madalas na sinasabi ng aking ama ang tungkol sa iyong mga diskarte sa pagpapatakbo bilang pagbibigay ng magandang halimbawa para sa akin. Sa totoo lang, lagi kitang tinitingala. Hindi ako masyadong maalam sa negosyo, kaya madalas akong makatanggap ng mga lektura mula sa aking ama. Sinabi niya kung maaari akong maging kalahating kasing husay mo, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa buong buhay niya." Si Oscar ay ganap na tapat sa kanyang sinabi. Wala siyang ginawang anuman. Bahagyang nagulat si Marian. Bagamat ilang beses na niyang nakilala si Henderson sa salo ng angkan ni Brown, hindi niya inaasahan na magiging ganito kataas ang papuri sa harap ng kanyang anak. Kinusat ni Didi ang kanyang malaki at may kintab na mga mata. "Wow! Elder sister, napakaganda mo. Bihira magpuri ng tao si Tio Yuan. Sobrang pagmamalabas ng iyong ama ang aking mga kakayahan. Sa totoo lang, hindi ako ganoon kahanga-hanga. Dahil maaga kayong bumisita, at wala kaming inihanda, maupo kayo sa sofa habang pinagtitimpla ko kayo ng tsaa," sabi ni Marian bago pumunta sa kusina at humingi ng dahon ng tsaa at mainit na tubig kay Yuna. Dahil walang tao sa bahay ang madalas na umiinom ng tsaa, ang mga bagay na tulad ng water dispenser ay hindi laging handa para gamitin. Dahil dito, kailangan nilang magpakulo ng tubig kapag may mga bisita. Pagkatapos maupo sina Oscar at Didi, pumunta si Lucille sa mesa at nagsimulang kumain ng almusal kasama si Justin. Nang mapansin ang iritadong tingin ni Justin, nakangiti niyang sinabi, "Brother Gibson, itigil mo na ang pagiging maliit." Si Didi ay halatang prangka na babae. Noong nasa labas ako kanina, siya pa rin. Still. Na-curious si Justin nang makita niyang biglang namula si Lucille habang nagsasalita. Nalilitong tanong niya, "Ano ang gusto mong sabihin? Ipahayag mo lang ito. Napagkamalan niya ako. Bilang asawa mo." Pagkatapos magsalita ni Lucille, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin kay Justin. Pagkatapos makinig sa kanya, alam ni Justin na naisip ni Lucille ang misyon na binalak ni Abbas Morgana. Talagang hindi nag-abalang magtanong ang dawis na madre tungkol sa kanyang apo matapos itong ihagis na hindi naman siya nakaimik.
Nakangiting sabi niya, huwag kang mag-overthink at magsimulang kumain. Sa tingin mo ba mukha akong taong may inis sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga? Oh! Medyo nadismaya si Lucille. Nang lumabas si Marian na may dalang teapot kasama si Yuna na may ngiti sa kanyang mukha, tila may naalala si Oscar. Kinakabahan, tinanong niya si Marian, Boss Lysander, pwede. Pwede. Napansin ni Marian na namula ng husto ang kanyang mukha. Masayang sabi niya, sabihin mo lang. Hindi ako halimaw na kakain sa iyo. Matapos ang iceberg sa pagitan ng kanyang relasyon kay Justin ay nagsimulang matuno, si Marian ay nagsimulang ngumiti sa kanyang mukha ng mas madalas kaysa dati. Pwede ba kitang i-refer bilang sister-in-law? Tanong ni Oscar na may matigas na ngiti. Sa katunayan, bago umalis ng bahay, paulit-ulit na ipinaalam sa kanya ng ina ni Oscar na si Jenna na tawagan si Justin na elder brother, at Marian sister-in-law. Si Oscar ay hindi masyadong komportable dito, ngunit naisip lang niya na gusto ng kanyang ina na makita niya si Justin bilang kanyang kapatid. Higit pa rito, si Marian ay isa sa pinakamayayamang kababaihan sa Stonegate na may sapat na mga ari-arian upang karibal ang isang bansa. Walang masama kung makita siya bilang hipag. Namula si Marian sa pakikinig sa anyo ng address habang siya ay natulala na parang USA sa mga headlight. Sumulyap kay Justin na kumakain pa rin, naisip niya, posible bang hiniling ito ng kasama. Sa kabilang banda, ngumiti si Yuna ng napakasaya kaya hindi napigilan ang kanyang bibig. Tumaas ang kilay niya nang ngumiti siya. Yuan Clan Young Master, what's wrong about it? It's really intimate this way. Hehe, ganun ba? Napakamot si Oscar sa likod ng kanyang ulo. Tatawagin kitang sister-in-law sa hinaharap. Ang bagay na ito ay tila naayos na ng ganoon. May binulong si Didi matapos makinig sa usapan. Gayahin si Oscar, matamis niyang tinawag si Marian, sister-in-law. Si Marian ay nagkaroon ng gana na tumakbo palabas ng pinto. Namula siya kaya namula ang tenga niya sa harap ng dalawang bisita. Nakaramdam man siya ng awkward sa puso, may bahid din siya ng tamis at kasiyahan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, pero parang nagustuhan niya ito ng sobra. Si Justin na nag-aalmusal ay tila may naisip pagkatapos pakinggan ang paraan ng address ni Oscar. Bakas ang kalungkutan sa pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit hindi siya umimik at nagpatuloy sa pagkain. Agad na naging pamilyar sina Oscar at Didi kay Marian, na parang naging pamilya. Bilang hipag, nakipag-chat siya sa dalawang binata at tinanong sila ng mga tanong tulad ng kung ano ang karaniwan nilang ginagawa, kung paano nila nakilala si Justin, at kung paano ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Si Marian ay walang maraming kaibigan sa simula. Bigla niyang nakilala ang dalawang maliliit na kaibigan mula sa parehong henerasyon na tinukoy siya bilang sister-in-law, na lumalabas na sobrang intimate. Hindi niya maiwasang matuwa sa puso. Napansin ni Yuna ang buong sitwasyon. Satisfied, bumalik siya sa kusina para ipagpatuloy ang paghahanda ng pagkain. Siguradong nagpaplano siyang hilingin kina Oscar at Didi na maghapunan sa bahay bago umalis. Tumingin si Justin kay Marian na masayang nakikipag-chat sa dalawang bata. Tinanong niya, mahal, hindi ka na ba kakain? Si Marian ay malalim na nalubog sa pakikipag-usap kay Didi. Simpleng sagot niya, kumain ka na. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Isang gabi lang ang itinapon niya sa malamig na palasyo. Tip ni Master, sa tuwing ang isang, karaniwan, na babae, o sinumang hindi pabor sa iyong ngunit hindi pinayagang umalis sa palasyo ng imperial, iyon ay magiging kwalipikado bilang nasa isang, malamig na palasyo, the ruling gang. Gayunpaman, bago niya ibuka ang kanyang bibig upang kumagat sa isa pang tinapay, muling tumunog ang doorbell. Nagulat si Justin. Nako, nakakalungkot. May bumisita ba ulit? Tumingin siya kina Oscar at Didi na mukhang ignorante bago nagtanong, nakipag-partner ba kayo sa iba para istorbohin ako sa pag-almusal? Kuya, hindi kami nababato. Ngumiti ng mapait si Oscar. Tumayo si Lucille at sinabing, kukunin ko ang pinto, bago tumakbo sa pinto at hinaila ito buksan. Gayunpaman, sa pagbukas ng pinto, ang katawan ni Lucille ay tila nanigas, na parang may nasaksihan na nakakatakot. Tulala, hindi siya nakapagsalita. Nabaling ang atensyon ng lahat doon.
Pumasok sa bahay ang isang matangkad at maayos na lalaki na may itim, maiksing buhok at maputi ang balat na nakasuot ng itim na leather jacket, na mukhang gwapo. Ang titig ng lalaki ay mukhang hindi kapani-paniwalang marangal, na para bang madali niyang masilip ang puso ng sinuman. Siya ay tulad lamang ng isang pambihirang matalas, walang kapantay na espada, na mukhang partikular na nakasisilaw. Ang mas nakakagulat, nakasuot ng light-colored windbreaker, si Karen na nakalugay ang buhok ay sumunod din sa lalaki sa loob ng bahay. Walang magawa siyang tumingin sa mga tao sa loob. Pasensya na. Hindi ko siya napigil ang pumunta rito para hanapin si Lucille, sabi ni Karen. Ang mga taong naruroon ay nakilala ng lahat si Karen, at alam na siya ang nakatatandang kapatid na babae mula sa angkan ng Collins na nagbigay sa kanya ng isang kahangahangang pagkakakilanlan. Ngunit sino ang lalaking nasa harapan niya, na nagpasabi sa kanya nang hindi siya mapipigilan? Bakit ka nagpunta dito? Tumingin si Lucille sa binata at sa wakas ay nagsalita ng dahan-dahan. Malakas na pagsinta ang lumitaw sa mga mata ng lalaki. Lucille, bakit ka nandito? Ano ang kinalaman kung nasaan ako sa iyo? Pagkatapos magsalita ni Lucille, tumalikod na siya at gustong tumakas, na para bang ayaw niyang makilala ang lalaking ito. Gayunpaman, mahigpit na hinawakan ng braso ng lalaki si Lucille sa mabilis na pag-ilaw. Lucille. Hindi ko nahahayaang iwan mo ulit ako. Lester Gibson. Sino ka para kontrolin ako? Tila galit na galit si Lucille habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para lumayo sa lalaking tinatawag na Lester. Gayunpaman, ang kamay ni Lester ay parang bibig lang ng tigre. Gaano man kalakas ang ginamit ni Lucille, hindi niya nagawang makalayo sa kanya. Dapat itong banggitin na si Lucille ay nagsasanay ng martial arts mula pagkabata. Kahit na hindi siya ang pinakamahusay sa pakikipaglaban, personal pa rin siyang tinuruan ni Abbas Morgana. Kung linangin niya ang panloob na enerhiya, ang lakas ng 10 ordinaryong lalaki ay mapatla pa rin kung ikukumpara. Gayunpaman, ang lakas na ito ay wala pa ring kapangyarihan sa mga kamay ni Lester. Ikaw ang babaeng gusto ko, Lester. Siyempre ako dapat ang magkokontrol sa iyo. Pagkasabi ng isang bagay na napakautos, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa ibang mga taong naruroon, tinitingnan sila ng masama, na para bang ang lumikha ng mga buhay. Hindi alintana kung sino ka man, o kung gaano ka kamag-anak sa aking Lucille, kailangan ko siyang alisin ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, binalak niyang agad na dalhin si Lucille. Alam ni Lucille na hindi siya makakatakas. Nilinggan niya ang kanyang ulo para sumenyas kay Justin na humingi ng tulong. Ang kanyang mga titig ay puno ng kalungkutan at pag-aalala, na tila nakakaawa. Napabuntong hininga si Justin. Originally, naisip lang niya na medyo kakaiba ang lalaking tinatawag na Lester. Gayunpaman, hindi siya makapag-isip ng iba pa sa sandaling ito. Nakipag-ugnayan siya ng maayos kay Lucille, at siya ay kapatid na may kaugnayan sa dugo ni Marian. Hindi siya papayag na kunin siya ng isang lalaking may gusto sa kanya. Kung nangyari ito kay Marian, hindi ba lahat ng mga lalaki sa kalye ay gustong isama siya? Hayaan mo si Lucille, sabi ni Justin kay Lester na lalabas na sana ng pinto. Tumigil sa paggalaw si Lester. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Justin, habang si Lucille ay mukhang tuwang-tuwa. Alam niya na kahit na hindi niya kayang harapin si Lester, si Justin ay isang nilalang higit sa lahat. Ano sa tingin mo ay makikinig ako sa iyo? Panunuya na tanong ni Lester. Ibinaba ni Justin ang kanyang mangkok at chopstick. Nakakunot ang noo niyang tumayo at nagtanong, naniniwala ka ba talaga na napakakapangyarihan mo at walang makakapigil sa iyong gawin ang gusto mo? Hindi ba iyon ang? Bago matapos magsalita si Lester, bigla siyang nakaramdam ng napakalaking pressure na bumalot sa lahat ng meridian ng kanyang buong katawan. Ang nakakatakot na pressure ay naging dahilan ng pagka-disorient ng kanyang aura. Ito ay. Bago niya masuri kung ano iyon, ng katutubo, binitawan niya ang braso ni Lucille at nilinang ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya patungo sa harapan upang harangan ang paparating na puwersa. Gayunpaman, ang resulta ay napatunayang hindi epektibo. Isang tila banayad na puwersa ang maramdamang dumampi sa kanyang katawan. Si Lester ay puwersahang itinulak palabas ng pinto ng isang masa ng hangin. Patuloy na umikot si Lester ng ilang round, na pinilit niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas para patatagin ang sarili.
Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Nang muling itinaas niya ang kanyang ulo, makikita ang lalaki na nakatayo sa lugar na dati niyang kinatatayuan, kasama si Lucille sa likod niya sa ilalim ng kanyang proteksyon. Dahil nalampasan niya ang ika-9 na antas ng Endless Resolve Restoration Scripture at naabot ang buong cycle nito, hindi maihahambing ang kanyang lakas sa dati. Napatulala si Karen sa nakakakilabot na puwersa. Bagamat hindi niya maintindihan kung gaano kalakas si Justin, maliwanag na mas malakas siya kaysa noong nakita niyang naglulunsad siya ng pag-atake. Gayunpaman, sa wakas ay naniwala si Karen na siya ay mas mababa kay Lester. Kung siya man ang humaharang sa pag-atake kanina, sigurado siyang hindi niya maalis ang sobrang lakas. Sa kasamaang palad, paano kung iyon ang kaso? Sa pagharap sa lalaking tinawag ng mga tao na Diyos, ang tanging magagawa lang ng kanyang mga kalaban ay tumangala sa kanya. Sino ka ba? Paanong may isang tulad mo sa Stonegate? Tumanggi si Lester na maniwala sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Karen na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito. Flower Rain, sino ang lalaking ito? Siya ang naramdaman mong di karapat-dapat at sikat ngunit walang silbi. Sagot ni Karen. Napapikit si Lester. Kaya ikaw pala. Nabalitaan ko na marami kang natulungang dragon group sa Tibet. Ang kapwa Sky Dragon ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung gaano kakalakas. Tiyak na parang mayroon kang isang trick o dalawa talaga. Medyo nagulat din si Justin. Tila naramdaman ni Lester kung gaano siya kababa kay Justin, ngunit hindi siya mukhang ni Katie Ting natakot. Hindi maintindihan ni Justin kung siya ay ignorante, o may isang bagay na maaasahan niya. 353. Ang labanan sa labas ng pinto ay naging dahilan upang si Marian at ang iba pa ay lumapit kay Justin. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang maayos na si Lucille. Gayunpaman, tense pa rin ang sitwasyon. Pagkatapos ay tumingin sila kay Lester sa labas na may masamang tingin. Nang makita ni Oscar si Lester ng malapitan, naramdaman niyang medyo pamilyar ang kanyang mukha. Nang maalala niyang tinawag siya ni Lucille na Lester, sinimulan siyang tingnan ni Oscar ng mas mabuti ng may hinala. Justin, mas mabuti mong isipin ang sarili mong negosyo. Ang bagay na ito ay sa pagitan namin ni Lucille. Pinapayuhan kitang lumayo. Pinananatili pa rin ni Lester ang kanyang dominanteng kilos. Hiniling sa akin ng lola niya na alagaan ko siya habang naririto siya, ibig sabihin ay hindi ako papayag na gawin mo ang lahat ng gusto mo. Gustuhin mo o hindi ay wala sa akin. Ang nakikita ko lang ay hindi siya pumapayag na umalis kasama ka at humingi ng tulong sa akin. Wala akong dahilan para tumabi. Kaya, itigil ang pagsasalita ng kalokohan at patunayan na nakuha mo kung ano ang kinakailangan upang gawin ang gusto mo. Medyo naiinip si Justin. Ang binatang ito ay mukhang mas bata ng ilang taon sa kanya, ngunit nagsasalita na parang siya ay isang senior, mayabang na parang impyerno. Napabuntong hininga si Lester. Sa tingin mo ba, ako, Lester, ay hindi maglalakas loob na labanan ka? Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo dahil lang sa mas malakas ka kaysa sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa mundong ito, maraming mga eksperto na hindi mo na kailanman magkakaroon ng pagkakataong makilala sa buong buhay mo. Ang iyong hamak na lakas ay wala sa paningin ko. Sa loob ng ilang taon, ako ay magiging ilang beses ng mas malakas kaysa sa iyo, o dapat kang humiwalay sa akin ngayon. Come that time. Alam kong may masamang intensyon ka kay Lucille, bakit mo siya patuluyin sa bahay mo kung hindi? Ang kanyang mga salita ay nag-alab sa loob ni Justin. Si Justin ay hindi gaanong interesado na malaman ang mga eksperto na binanggit ni Lester. Alam niyang siguradong may mali sa utak ng batang ito. Bakit hindi niya ibinaba ang ulo noong nasa kaharian siya ng iba? Naniniwala ka ba na hindi kita magagawang mawala sa mundong ito kung may sasabihin ka pa? Lumakas ang pamatay na aura sa katawan ni Justin. Kahit na ayaw niya talagang pumatay ng mga tao, ito ay isang angkop na paraan pagharap sa usapin. Ang pag-iiwan ng gayong walang prinsipyong tao na buhay ay isang kapahamakan para sa iba. Pagkarinig sa sinabi ni Justin, agad na kumunat ang noo ni Karen at sinabing, Justin, huwag kang magpakatanga. Kaya lang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Oo, Kuya Gibson, ang pambubugbog sa kanya ay sapat na. Mangyaring huwag pumatay, please.
Alam ni Lucille ang pagkakaiba ng lakas ni Justin at Lester. Kung sinabi ni Justin na gusto niya siyang patayin, talagang hindi na siya maliligtas. Sa kabilang banda, mukhang walang takot si Lester na tumawa. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na gawin ito? Sa wakas ay isiniwalat mo na ang iyong tunay na panig. Inilantad ko ang iyong puot kay Lucille, hindi ba? Nakuha mo ang kanyang tiwala dahil siya ay walang muwang at dalisay. Isa kang pangit na nilalang na nabubuhay sa kadiliman. Bago pa makapagsalita si Lester, ang figure ni Justin ay gumalaw kaagad sa kanyang harapan. Walang emosyon ang mukha ni Justin, parang maitim na ulap sa isang bagyong may pagkidlat. Ang napakatinding puwersa ng kanyang katawan ay nagsimulang mangapi kay Lester. Mamamatay ka. Habang nagsasalita siya, dama po ang palad ni Justin sa dibdib ni Lester. Ang hindi alam ni Lester, ay wala na siyang pagkakataong makapag-react sa bilis ni Justin kapag nagseryoso na siya. Napakalaking pagkakaiba ang naging sanhi ng mapangahas ng ngiti sa kanyang mukha sa sandaling ang kanyang dibdib ay hinaampes ni Justin. Sampal. Kasunod ng pag-echo ng welga, ang katawan ni Lester ay parang saranggola lamang na may putol na tali, lumulutang paaros 7 hanggang 8 metro, pumipitik sa hangin ng ilang beses bago bumagsak sa damuhan. Marahas na niluwa ni Lester ang isang subo ng dugo habang nakadilat ang kanyang mga mata. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, itinaas niya ang kanyang daliri upang ituro si Justin. Ikaw. Ikaw. Ang lakas ng loob. Hindi makumplito ni Lester ang kanyang pangungusap. Naramdaman niya ang hindi mabilang na mga mini-bomb na sumasabog sa loob ng kanyang mga organo. Ang kanyang mga meridian ay nahulog sa ganap na kaguluhan. Ang kanyang panloob na enerhiya ay nabigla ng husto na ito ay hindi katulad ng mga daga na galit na tumatakbo sa paligid, na nagpapawala sa kanya ng halos lahat ng kanyang enerhiya. Ang mga mata ni Justin ay mukhang brutal at malamig sa yelo. Ang kanyang katawan ay tila lubusang nalubog sa dilim. Kahit na sumikat ang maliwanag na sikat ng araw sa bahay, ang paligid ni Justin ay parang nasa kaharian ng kadiliman. Napatulala si Karen. Hindi niya inaasahan na si Justin ay hahampasin ng ganoon kabilis dahil lang sa sinabi nito. Kung ang sampal kanina ay dama po sa kanyang katawan, naniniwala si Karen na kahit nataglay niya ng 3 beses ang kanyang kapangyarihan, mamamatay pa rin siya. Gayunpaman, ang kapwa Lester ay buhay pa rin. Ang kanyang panloob na enerhiya ay talagang mas mataas kaysa sa akin. Pero, hindi ko talaga siya hahayaang mamatay. Nagmamadaling sumugod si Karen patungo kay Justin at hinaranggan ang kanyang daan, na pinigilan siya sa lalong paglapit kay Lester. Ang malamig niyang mukha ay kasalukuyang puno ng pag-aalala. Justin, tama na. Hindi mo siya mapapatay. Malalagay ka sa gulo. Si Marian at ang iba ay namangha nang makita nila ang biglaang pagsiklab ni Justin, lalo na sina Oscar at Didi. Bagamat alam nila na si Justin ay bihasa sa pakikipaglaban, hindi nila alam na ganito siya kalakas. Hindi nagsalita si Marian, ngunit namutla ng husto ang kanyang mukha. Hindi niya gaanong pinansin kung si Justin ay gumagawa ng pagpatay o hindi. Gayunpaman, narinig niyang tinukoy ni Lester si Lucille bilang Lucille Lysander. Tahimik na tinitigan ni Marian si Lucille na mukhang balisa, bago lumubog sa pagmumuni-muni. Umalis ka, walang pakialam na tinitigan ni Justin si Karen. Alam mong hindi mo ako mapipigilan. Kinagat ni Karen ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mga mata ay puno ng resolusyon bilang karagdagan sa pagsusumamo. Justin. Mangyaring huwag gawin ito. Talagang hindi siya maaaring mamatay. Bakit? Malamig na tanong ni Justin. Pambihira ang background niya. Kapag may nangyari sa kanya, ano ang mangyayari sa akin? Sino ang makakapidyaw sa akin? Tumawa ng malakas si Justin. Paulit-ulit ko siyang pinahintulutan, ngunit pinili niyang huwag umatras. Siya ay mayabang, ignorante, at tanga. Bakit ko pa itatagal ang kanyang buhay? Si Lester na nakahiga sa damuhan ay hindi pa nakaranas ng mga insulto noon. Sa sobrang asar niya ay tumalsik pa siya ng isa pang subo ng dugo sa lupa. Itinuro si Justin at ibinuka ang kanyang dagwang bibig, sinabi niya, ikaw. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Agad na namutla si Karen. Bakit hindi maintindihan ng lalaking ito ang sitwasyon niya?
Tulala ba siya? Inaasahan, hindi na nagsalita si Justin ng anumang bagay na walang kaparerekon. Iniwas niya ang kanyang kamay sa harap ni Karen at pasimpleng itinulak ito sa isang tabi. Isang hakbang lang ang ginawa ni Justin bago makarating sa harap ni Lester, literal na nakatingin sa kanya sa mapagpakumbaba na paraan. Gusto ko ang pagtingin mo sa akin. Ang pagpatay sa iyo ay magpapasaya sa akin. Nang matapos magsalita si Justin, sinipa niya ang ulo ni Lester. Gayunpaman, nakasimangot si Justin habang ibinababa niya ang kanyang paa. Inikat niya ang kanyang katawan sa isang kisap mata at ibinaling ang kanyang binti patungo sa langit. Boom! Isang tunog na parang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa himpapawid. Isang berde at kulay abo na figure ang biglang lumitaw sa himpapawid. Matapos bumangga ang kanyang paa sa paa ni Justin, bumaligtad siya sa ere at dumapo sa likod ni Lester. Hinailan ng berde at kulay abo na figure si Lester patungo sa kanyang likuran para sa proteksyon. Pagkatapos ay ipinahayag siya sa lahat. Siya ay isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Bahagyang tumatanda ang itim niyang buhok, ngunit namumula ang mukha habang makinis at makinis ang balat. Walang makapagsasabi kung ilang taon na siya. Panatilihin ng isang tame time na ekspresyon, tinitigan niya si Justin na para bang kaharap niya ang kanyang pinakamalaking kaaway. Natigilan si Karen nang makita niya ang taong papalapit. Pagkatapos ay may naisip siya at nagulat, ngunit hindi nagtagal ay gumaan ang loob niya. Sa paghusga sa kakayahan ng senior na ito, maaari niyang pigilan ang mamamatay tao na Diyos na ito. Guro. Umubo ng dugo si Lester. Nang makita ang taong dumating ay agad na bumalatay ang saya sa kanyang namumutlang mukha. Yumuko ang matanda bago tumama ng ilang meridian point sa katawan ni Lester bago muling tumayo ng tuwid para harapin si Justin. Binata, hindi ba ugali natin ang maging mapagpatawad hanggat maaari? Ang aking apprentice ay bata pa. Hindi mo ba nararamdaman na mali ang pag-atake sa kanya ng ganito kahigpit? Tanong ng matanda habang nakakunot ang noo. Tiningnan ni Justin ang mga kilos ng matanda. Kanina, nakaramdam siya ng napakalaking puwersang paparating. Bagamat maaari niyang pilitin ang suntok, makakatanggap siya ng bahagyang pinsala. Dahil dito, minsan lang niya naapektuhan ang matanda. Hindi inaasahan ni Justin na makakatagpo talaga siya ng isang taong makatiis sa kanyang pag-atake ng hindi naaapektuhan. Sa sandaling ito, sumangot siya sa pang-aalipusta. Bata pa siya, pero hindi rin naman ako matanda. Kung hindi niya ako piniling i-provoke ako ng paulit-ulit, hindi ako aaksyon. Kaya apprentice mo siya. Di ba dapat sine-lecture mo muna siya bago sabihin sa akin ang mga ito? Ang aking apprentice ay may kasalanan din, ngunit hindi mo siya kailangang parusahan ng ganoon kalupit. Ang mga mata ng matanda ay nagpahayag ng mga emosyon. Kung tungkol sa isang ito, nakamit mo na ang innate full cycle. Kahit na ang isang ito ay malayo sa pag-abot sa antas na ito. Sa malaking kapangyarihan ay may malaking responsibilidad. Bagamat hindi ko alam kung paano mo nakuha ang mga ganoong kakayahan sa murang edad, kailangan mo bang makipagtalo tungkol sa mga walang kwentang bagay sa aking apprentice? Tip ni Master, ang ito, ay isang mapagpakumbabang paraan ng pagtukoy sa sarili. Si Justin ay mukhang walang pakialam nang makinig siya sa matanda, habang sina Karen at Lester ay tulala. Hindi alam ni Karen na pumasok si Justin sa maalamat na antas ng innate full cycle. No wonder ganito siya kalakas. Hindi inaasahan ni Lester na maging ang kanyang amo ay mas mababa sa lalaking ito. Dati, gusto niyang hilingin sa kanyang amo na kumilos, dahil tiyak na mas malakas siya kaysa kay Justin. Gayunpaman, ang pangarap niyang ito ay nadurudge nang magsalita ang matanda. Sa wakas ay napagtanto niya na maaari talaga siyang mamatay sa mga kamay ni Justin. Matanda, huwag mong isipin na hindi kita kayang patayin dahil lamang sa maaari mong harangan ang aking sipa. Nagalit sa akin ang iyong apprentice. Kung gusto mong magsalita ng kalokohan ngayon, papatayin din kita. Agad na nawala ng pasensya si Justin nang magsimulang magsabi sa kanya ng mga aralin sa buhay ang matanda. Ipaglaban mo ako kung gusto mo. Iligtas mo siya kung kaya mo. Bakit kailangan mong kalokohan sa proseso? Walang patas sa mundong ito, noon pa man ay ganito na ang kaso.
Sa pagtatapos ng araw, ang pinakamalakas ay magpakailanman ay ang kamao, sa halip na ang kakayahang mga tuwiran. Mga hanggal lamang ang maniniwala na ang Diyos ay patas at makatarungan. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Oscar na nagmamasid kay Lester ay biglang sumugod. Nag-aalangan, tinanong niya, "Ikaw ba? Ikaw ba ang aking pinsan mula sa angkan ng Gibson?" 354. Dahil sa biglaang pagsulpot at tanong ni Oscar, nawala ni Justin ang lahat ng kanyang nakamamatay na aura. Nakakunot ang noo niya habang may iniisip, tinitigin si Lester na hingal na hingal. Napakunot ang mga kilay ni Lester habang pinagmamasdan niya si Oscar. "Ikaw ay..." "Ako si Oscar. Nagkakilala tayo dati noong bata pa tayo." Sabi ni Oscar habang itinuturo ang sarili, medyo nasasabik. Gayunpaman, ang sitwasyon ay naging awkward para sa kanya na maglagay ng ngiti sa kanyang mukha. "Ikaw ay anak ni tita?" Nagdududang tanong ni Lester. Mukhang may naaalala rin siya. "Oo, ang nanay ko ay si Jenna." "Nagtataka ako kung bakit parang pamilyar ka, at kamukhang kamukha mo si Uncle. Kaya pinsan kita. Pero matagal na tayong hindi nagkita, hindi kita agad nakilala at hindi ako nag-iisip ng maayos." Si Oscar ay awkward na tumalikod at sinabi kay Justin, "Elder brother, para sa akin, maaari mo bang iligtas ang kanyang buhay? Mangyaring huwag siyang patayin." Narinig ko na nagsimula siyang sumunod sa isang master upang matuto ng martial arts, kaya maaaring hindi kanya naiintindihan ng mabuti. Sapat na ang parusa sa kanya ngayon. Bagamat hindi masyadong inalis ni Justin sa kanyang sarili ang kanyang pag-alit na hitsura, ang kanyang pagpatay na aura ay matagal nang kumalat sa sandaling nakilala ni Lester si Oscar. Ang mga negatibong emosyon ng kalungkutan at kalungkutan ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang puso ay nasa punto ng pagyayelo. Hindi na niya kailangang pag-aralan ng husto ang sitwasyon upang maunawaan kung bakit nakaramdam siya ng hindi malay, kakaibang emosyon sa sandaling nakita niya ang binatang ito kanina. Sa masalimuot na tingin, sinulyapan niya si Lester bago tumingin sa matandang lalaki na maingat na kumilos. Bumantong hininga, sinabi niya, "Umalis ka. Hindi ko kayo papatayin para sa kapatid kong ito." Baka sa mukha ni Karen ang pagkagulat. Alam niya na hindi papayag si Justin na pumatay ng sinuman kahit na kamag-anak niya ito sa sandaling kumilos siya. Napigilan ba ng presensya ni Oscar si Justin sa paggawa ng pagpatay? Ito ay masyadong kakaiba. Gayunpaman, tunay na gumaan ang loob ni Karen dahil hindi na kailangang mamatay si Lester. Pagkatapos ng lahat, ang Collins clan ay mas mahina kung ihahambing sa Gibson clan. Kung may nangyari talaga kay Lester sa Stonegate, habang siya ay nagkataon na dinala ni Karen, tiyak na malalagay sa gulo ang Collins clan. Kapag nangyari iyon, wala silang lugar na iyakan. Kahit saan sila magpunta ay haantong sa tiyak na kamatayan. Naningkit ang mata ng matanda. Medyo nagulat siya sa mabilis na pagtanggal ni Justin sa kanyang nakamamatay na aura. Ngunit nagpahinga pa rin siya ng maluwag, at itinuring ang pagkilos ni Justin bilang kabaitan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Si JC mula sa Kunlun Sect ay nagpapasalamat kay Little Brother sa iyong kabutihang loob." Pagkatapos niyang magsalita, binuhat ni JC si Lester na pailay at mahina ang loob bago tumalon at umalis sa villa. Ang kanyang pagiging magaan ay talagang mabigat. Kahit na si Justin ay maaaring hindi siya matalo sa hangin. Kung gusto niyang iwanan si Lester at tumakas, sigurado si Justin na hindi niya ito maabutin. Tip ni Master, light na skill, chinggang, ang kakayahang gumaan ng katawan at kumilos ng may mahusay na liksi at tulan. Sa mataas na kasanayan, ang mga practitioner ng kasanayang ito ay maaaring tumakbo sa tubig, tumalon sa tuktok ng mga puno, o kahit na dumausda sa hangin. Kasunod ng kanyang paglukso, kahit na may bitbit siyang tao, ang figure ni JC ay wala na saan man. Malungkot na tumingin si Karen kay Justin. Tumango siya, sabi niya, "Salamat," bago umalis din sa eksena. Dahil nasaksihan nila ang isang mahiwagang pangyayari sa madaling araw, nagulat sina Oscar at Didi, pakiramdam nila ay kakagising lang nila mula sa isang panaginip. Sa kabutihang palad, hindi ito ang unang pagkakataon nilang makitang kumikilos si Justin.
Kung hindi ay mahimatay sila sa gulat kanina. Baka sa mukha ni Lucille ang kalungkutan. Napansin niya na si Marian ay nakatitig sa kanya ng may kakaibang tingin. Bagamat walang tahasang sinabi ni Marian, malabong naramdaman ni Lucille na tila may nalaman siya. Wala sa mood si Justin na manatili sa bahay. Naglalakad papunta sa pinto, sinabi niya, Marian, ilalabas ko ang kotse para mag-ikot. Ingatan mo sina Oscar at Didi. Bahagyang natigilan si Marian. Bihira niyang makita si Justin na ganito kaseryoso. Kinausap pa niya ito ng mataimtim na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Nakaramdam pa siya ng kaunting sakit sa puso. Malumanay na tumango siya, sige. Bumalik ka kaagad, hihintayin ka naming kumain ng tanghalian. Bumantong hininga si Justin bilang pagkilala bago naglakad patungo sa garahe at umalis sa Villa dala ang kanyang sasakyan. Kailangan niya ng ilang oras para sa kanyang sarili para pakalmayan ang kanyang isip. Ang pakiramdam ng pag-ibig at puot na pinaghalo ay naging dahilan upang mahulog siya sa ilalim ng ilusyon na siya ay labis na pinahihirapan. Ang pakiramdam na kinakaharap kapag nag-iisip tungkol sa isang bagay kumpara sa aktwal na nararanasan nito, ay hindi katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Katulad noong panahong nakipagkita siya kay Jenna sa kafe, nahirapan si Justin na makatuwirang tingnan ang mga bagay na hindi niya naramdamang pag-aari niya, na pilit niyang kinakalimutan. Pagkaalis ni Justin, medyo naging awkward ang atmosphere sa bahay. Hindi inaasahan ni na Oscar at Didi na may lalabas na eksena sa buhay at kamatayan kapag nagbabayad ng pagbisita sa bagong taon. Sa kabutihang palad, si Lester ay pinsan na kapatid ni Oscar na matagal na niyang hindi nakikilala. Kung hindi ay tiyak na napunta sa timog ang eksena. Gayunpaman, ang usapin ay pansamantalang naantala lamang. Nananatili pa rin ang pangunahing issue. Kahit papaano, kasama si Oscar, nadama nila na napakakaiba para kay Lester na mahilig kay Lucille, si Lester ay hindi isang ordinaryong tao. Paano si Lucille Lysander? Bagamat walang gaanong koneksyon si Marian sa Yuan clan, alam niyang medyo steady sila sa kanilang posisyon bilang pinakamalakas na clan sa Stonegate. Ito ay kadalasang dahil sa ina ni Oscar, Jenna mula sa Gibson clan sa Central City. Dahil si Lester ay pinsan na kapatid ni Oscar, walang alinlangan na siya ay mula sa pinakamataas na angkan sa Zenica, ang Gibson clan. Ang dahilan kung bakit siya ay ganito kalakas at may isang dominanteng master ay dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang background ng pamilya, bagaman, kahit ang kanyang amo ay halos hindi makayanan ang ilang mga strike mula kay Justin. Bakit darating ang ganoong lalaki upang hanapin ang tila normal na si Lucille, na nag-aangkin na pinsan niyang kapatid ni Justin, ito ng determinado. Bagamat isang bihirang kagandahan si Lucille, namutla siya sa paghahambing nang tumabi siya kay Marian. Siya ay maaaring ituring na kaaya-aya sa karamihan. Imposible para sa kanya na maakit ang isang lalaki ng labis na siya ay masisira, lalo pa ang isang anak mula sa isang mayamang pamilya tulad ni Lester. Siguradong hindi na mabilang ang mga kagandahang nakita niya sa buhay niya noon. Kahit noong nakilala niya si Marian, hindi siya gaanong naapektuhan. Dahil dito, hindi napigilan ni Oscar na magtanong, Miss Lucille, paano mo nakilala ang aking pinsan na kapatid? Nabalitaan ko na umalis siya ng lungsod sa murang edad upang matuto mula sa kanyang Panginoon, na malamang ay ang dawis na dumating kanina, si JC. Apprentice ka rin ba ng isang master mula sa Kunlun Sect? Namutla si Lucille. Dahil walang muwang, hindi niya inaasahan na hahanapin siya ni Lester. Sa pagkakataong ito, natakot siya na talagang malantad siya. Inaasahan, ibinoling ni Marian ang kanyang malamig na tingin kay Lucille pagkatapos itanong ni Oscar. Siya ay ang CEO ng isang multinational na kumpanya na may libu-libong mga empleyado pagkatapos ng lahat. Ang pagbibigay ng pressure sa mga nasasakupan ay isang bagay na mahusay niyang gawin. Nang makita ni Lucille na nakatingin siya sa kanya sa ganoong paraan, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa tanong. Ako, hindi, ako lang. Hindi talaga alam ni Lucille kung paano ipapaliwanag ang sarili. Hindi siya magaling magsinungaling. Si Justin lang ang nag-claim na siya ay pinsan niya.
Nahirapan siyang takpan ang sarili dahil hindi siya makabuo ng perpektong kasinungalingan. Ayos lang. Itigil ang pag-uusap tungkol dito, hindi ito isang problema na pag-uusapan ngayon, biglang sabi ni Marian habang ang kanyang paningin ay nakasalubong ng panandaliang kay Lucille. Lucille, bigyan mo ng tulong si Yuna sa pagluluto ng tanghalian. Oscar at Didi, mangyaring manatili upang kumain ng tanghalian sa amin. Natigilan si Lucille. Hindi niya alam na hahayaan siya ni Marian ng ganoon lang, at tutulungan pa siyang baguhin ang paksa. Ayaw ba niyang magtanong tungkol sa pagiging Lucille Lysander ko? Ano man ang dahilan, agad na tumango si Lucille at tumuloy sa kusina. Hindi naramdaman ni Oscar ang pangangailangang makakuha ng sagot. Dahil ayaw niyang sabihin, tinatimad siyang mag-div sa bagay na iyon. Hindi naman siya ang babaeng kinaiinteresan niya. Gaman ang pakiramdam ni Lucille nang tumakbo siya sa kusina. Tinulungan niya si Yuna na maghugas at maghiwa ng mga gulay, ngunit nakatuon ang atensyon niya sa sala. Wala talaga siyang ideya kung ano ang iniisip ni Marian. Batay sa katalinuhan ni Marian, imposibleng napalampas niya ang ganoong malinaw na issue. Higit pa rito, napatunayan ng kanyang titig kanina na dapat may nalaman siya. Lahat ng ito ay dahil kay Lester. Ang MA sect, kung saan naroon si Lucille, ay palaging konektado sa Kunlun sect ni Lester, hindi pa banggitin na malapit ang Lysander clan at Gibson clan. Kahit na ang Lysander clan ay hindi kasing lakas ng Gibson clan, maaari pa rin silang isaalang-alang sa parehong tier. Noong unang nakilala ni Lester si Lucille, mabilis siyang umibig dahil bata pa siya. Simula noon, iniisip na niya na tiyak na magiging asawa niya si Lucille. Sa kabilang banda, si Lucille ay walang interes sa mayabang na si Lester na nagmula sa isang mayamang pamilya, na nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng master ng innate level, bagamat siya ay sobrang likas na matalino. Dahil dito, lumitaw ang ganoong eksena kanina. Nang abala si Lucille sa kusina, pumasok din si Marian sa kusina upang kumuha ng merienda para sa mga bisita. Nang makita si Marian, may gustong ipaliwanag kaagad si Lucille. Elder sister, ako talaga. Tigilan mo na Gibson pag-uusapan. Tinitigan siya ni Marian saglit. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, samantalang wala akong alam. Pinsan ka ni Justin, ibig sabihin ay pinsan mo rin ako, tama ba ako? Naasim ang puso ni Lucille nang makita niyang pinipigilan ni Marian ang kanyang emosyon. Kinagat niya ang kanyang labi, tumango siya at sinabing, oo. Pilit nang umiti si Marian, bago lumabas ng kusina na may dalang ilang pinatuyong prutas. Natigilan si Lucille nang tumayo siya. Hindi niya nagawang pakalmayan ang sarili. Namumula ang mga mata niya habang pilit niyang pinipigilan ang pag-iyak. 355. Nang sumapit ang tanghalian, agad na umuwi si Justin. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng pagpapahinga. Nagawa niyang pakalmayan ang sarili. Tumingin si Justin kina Oscar at Didi nang may panghahamak nang makita sila. I merely ask you guys to stay for lunch out of courtesy. Sineseryoso mo ba talaga ako? Masasabi ni Didi na si Justin ay siya na ulit. Itinuro ang kanyang gitnang daliri, sinabi niya, narinig ko mula sa sister-in-law na ang bahay na ito ay pag-aari niya, at hindi ikaw. Tio, ikaw ay isang lalaki lamang na umaasa sa kanyang asawa. Nagbuga ng malamig na pawis si Justin. Malungkot, tumingin siya kay Maria na may dalang mga pinggan mula sa kusina at sinabing, asawa, hindi mo maisisiwalat ang lahat. Hindi ako binibigyan ng anumang karapatang pantao sa bahay na ito. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Maria nang bumalik si Justin ng ligtas at nagsimulang magbiro muli, ngunit hindi siya pinasaya. Nag-iisip ng sarili niyang negosyo, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kusina. Tito, tingnan mo. Kahit si sister-in-law ay hindi ka pinapansin. Sabi ni Didi habang nilalabas niya ang kanyang dila kay Justin, kaya napabuntong hininga siya ng malalim. Umupo ang lahat at nagsimulang kumain habang ninanamnam ang kasalukuyang kaaya-ayang kapaligiran. Si Yuna ay lumitaw na tuwang-tuwa, lalo na nang tinukoy nina Oscar at Didi si Marian bilang sister-in-law. Ngumiti siya ng napakatamis na ang kanyang mga mata ay lumukat na parang crescent moon.
Kuya, may hiling ako, biglang sabi ni Oscar kay Justin. Si Justin ay nagpupuno ng malaking subo ng kanin habang ngumunguya siya ng chicken drumstick. Tumango siya habang sumenyas na ipagpatuloy ang pagsasalita. Pwede mo ba akong turuan ng martial arts? Noong una ay gusto ni Justin na iluwa ang kanin na nasa kanyang bibig upang ipahayag ang kanyang pagkamangha, ngunit sa sandaling bubuksan na niya ang kanyang bibig, si Marian na nakaupo sa tapat niya, ay binigyan siya ng malamig na titig, na naging sanhi ng kanyang paglunok kaagad ng kanyang pagkain. Sa tingin ko, ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na manatili sa paglalaro ng mga laro sa computer. Ang pakikipag-away ay hindi bagay sa iyo, sabi ni Justin. Kung ang gusto mo lang gawin ay makitungo sa mga small-time gangster, mag-aral ka lang ng boxing or something. Hindi ko alam kung paano ka tuturuan ng martial arts. Pero alam mo ang martial arts. Ang taong kanina ay napakalakas pero namumutla pa rin kung ikukumpara sa iyo. Kung matututo ako sa iyo, hindi ba't iyon din ang magpapalakas sa akin? Tuwang-tuwang tanong ni Oscar. Ibinaba ni Justin ang kanyang mangkok at chopstick. Mataimtim, tinitigan niya si Oscar at sinabing, hindi ko maintindihan ang martial arts. Kuya, tumigil ka sa pagbibiro. Nakita ng lahat ang ginawa mo. Naisip ni Oscar na ayaw siyang turuan ni Justin. Hindi ako marunong martial arts, pero marunong akong pumatay. Gusto mo bang matutong pumatay? Tanong ni Justin. Natigilan si Oscar, habang ang apat na babaeng kumakain sa mesa ay napatigil sa kanilang ginagawa. Hindi nasisiyahan, tumingin si Marian kay Justin. Siguradong labis na natakot si Oscar sa sinabi niya. Mukhang problemado si Oscar. Sa wakas, tumango siya at sinabing, wag na, malamang hindi ko pa rin kakayanin ang pagsasanay. Huwag mong isipin na ako ay maliit. Kung gusto ko talagang magturo, ang hindi gaanong kwalipikadong tao na handa kong sanayin ay ang mga espesyal na puwersa. Kulang ka sa pangako, kwalipikasyon at pundasyon. Mas mabuti kung lumayo ka sa lahat ng ito, sabi ni Justin. Sa katunayan, maaari niyang itinuro sa kanya ang internal energy technique ng Endless Resolve Restoration Scripture. Ngunit hindi tinukoy ng kanyang master na si Thaddeus kung maipapasa niya ang teknik o hindi. Kaya, ito ay bilang paggalang sa kanyang namatay na amo, na si Justin ay hindi kaagad magtuturo sa iba ng pamamaraan. Higit pa rito, matagumpay lamang niyang naisagawa ang pamamaraan dahil sa kanyang kakaibang uri ng katawan. Ang mga ordinaryong tao ay mahihirapang makamit ang unang antas. Hindi ito masyadong pinansin ni Oscar. Bagamat naramdaman niya na medyo nakakalungkot na hindi siya natututo, hindi siya aabot sa pakikipagtalo kay Justin dahil lang sa hindi siya pumayag na turuan siya. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pakikipag-chat sa banang maluwag. Ilang sandali pa ay natapos na ang kanilang tanghalian. Biglang iminungkahi ni Didi, sister-in-law, uncle, magkaraoke tayo mamaya, pwede ba? Bakasyon pa rin ang lahat. Magsaya tayo. Karaoke. Kumunat ang noo ni Marian. Wala pa akong napupuntahan dati. Talaga. Mukhang natulala si Didi, na para bang may nasaksihan siyang supernatural. Sister-in-law, ikaw ang CEO ng napakalaking kumpanya pero hindi ka pa nakakapunta dati. Bahagyang namula si Marian habang tumatango. Hindi man lang nagulat si Justin. Nadama niya na ang mungkahi ni Didi ay maaaring gamitin upang mapabuti ang kanyang relasyon kay Marian. Bilang resulta, sinabi niya, let's go. Aalis tayo pagkatapos magpahinga ng kaunti. Mayroon kaming mahusay na pinalamutian at napakalaking karaoke na pagmamay-ari ng Yuan Clan. Magpaparehistro ako ng platinum card para sa inyo mamaya, para makapunta kayo sa mga susunod na pagkakataon, nakangiting sabi ni Oscar. Wala akong ibang ibig sabihin kundi iyon lang, kunin mo ito bilang regalo para sa aking mga nakatatanda. Ngumuso si Justin. Alam mo, habang nagsasalita ka, mas tumatanda ako. Medyo naantig si Marian nang marinig niyang pumayag si Justin. Paglingon niya, sinabi niya kay Lucille, ate, sasama ka rin sa amin. Medyo nalulungkot si Lucille habang kumakain.
Nang bigla siyang imbitahan ni Marian na sumali rin, muntik na niyang malaglag ang kanyang mangkok. Pinapayagan din akong pumunta. Of course you can. We're going as a family. Kamag-anak ka naman namin, di ba? Sabi ni Marian. Nakaramdam ng pagkaasim si Lucille sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung nalaman ni Marian ang tungkol sa kanilang relasyon. Nang banggitin ni Marian ang salitang kamag-anak, agad siyang nakonsensya. She had been lying to her all this time, kahit wala naman itong intensyon. Siya ay lubos na nagpapasalamat na si Marian ay handang magparaya sa kanya kahit na iyon ang kaso. Sige, pupunta ako, pagsang-ayon ni Lucille. Alam niya na gusto ni Marian na may makakasama sa kanya, kahit na siya mismo ay hindi pa nakakapunta sa karaoke dati. Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna sila sandali sa bahay, bago naghanda para umalis. Sina Marian at Lucille ay nagsuot ng overcoat bago lumabas kasama ang iba. Ang gulong ng kotse ni Marian ay hindi pa napapalitan, kaya sumakay siya kay Justin. Sinundan nila ang R8 ni Oscar sa Yuan's Dream Karaoke na pagmamay-ari ng Yuan Clan. Sa kotse, nagmaneho si Justin habang tinanong niya si Marian na nasa tabi niya, "Honey, alam mo ba kung saan ako nagpunta kanina?" Sinulyapan niya si Justin at sinabing, "Ayaw kong malaman." Ngumisi si Justin. Hindi ko operatiba. Hinanap ko si Sheila. Sheila. Sa wakas ay naging interesado si Marian. Kamusta na siya ngayong mga araw? Tumango si Justin. Hiniling ko sa kanya na mag-sign up muli para sa paaralan, upang maghanda para sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ngayong tag-araw. Bumisita ako sa kanya ngayon. Ang kanyang lugar ay puno ng napakaraming mga libro. Siguradong sinimulan na niya itong seryosohin. Tumingin si Marian kay Justin ng may kasiyahan. Sa wakas nakagawa ka na ng mabuti. Nakaramdam ng pagkadismaya si Justin. Kailan pa ako nakagawa ng masama? Hindi alam ni Lucille kung sino si Sheila, ngunit pakiramdam niya ay nakakatuyo nakita ang problemadong mukha ni Justin. Pagdating nila sa karaoke, nagmamadaling lumabas ang general manager para salubungin sila sa loob. Tinawag siya ni Oscar kanina. Nang malaman niyang paparating na ang young master ng Yuan Clan at ang CEO ng Yellow International, agad niyang hiniling sa kanyang mga subordinate na bakantehin ang pinakamalaking kwarto, at pumili ng dalawa sa pinakamagagandang empleyado para maglingkod sa kanila. Young master, bakit nagkaroon ka ng oras para bisitahin kami ngayon? Nakangiting tanong ng general manager. Itinuro ni Oscar sina Justin at Marian sa tabi. Ito ang aking nakatatandang kapatid na lalaki at hipag. Medyo libre ako ngayon, kaya nagpasya akong pumunta upang magsaya. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay na walang kabuluhan, ngunit ipagpatuloy ang iyong trabaho. Walang sino man sa amin dito ang may gusto ng labis na atensyon. Sinulyapan ng manager si Marian, at agad na napagtanto na siya ang kilalang CEO na bihirang magpakita ng sarili sa mga pampublikong kaganapan. Bahagya siyang natigilan, bago mabilis na tumango kay Oscar. Sa pagpasok sa espesyal na inihanda, hindi ka pani-pani walang malaki at marangyang silid, malalaking bahagi ng prutas, merienda at inumin ang makikita sa mesa. Dahil pinamunuan ng napaka-aktibong Didi, mabilis na muling naging maliwanag ang kapaligiran. Hawak ang mic, si Didi ay kumanta ng isang mabilis na kanta ng buong puso bago kumanta ng love song kasama si Oscar. Medyo wala sa tono ang pagkanta ni Oscar, ngunit hindi ito masyadong nakakatakot. Nagmukhang professional ang dalawa ng kumanta, relaxed at natural. Pagkatapos nilang kantahin ang dalawang kanta, pumalakpak sina Justin at Lucille bilang pampatibay loob, habang si Marian ay mukhang labis na naaabala, na para bang nasaksihan niya ang isang bagay na labis na nagpakaba sa kanya. "Uncle, ikaw na ngayon?" sabi ni Didi habang ipinasa niya ang mic kay Justin. Tinanggap ni Justin ang mikropono bago ito inilagay sa harap ni Marian. "Ladies muna." Nagmamadaling itinulak ni Marian ang mikropono pabalik kay Justin. "Mauna ka na, hindi ko kailangan na pakawalan mo muna ako." Medyo nakaramdam si Justin na walang magawa.
Gamit ang mikropono, sinabi niya kay Oscar, "Anak, tulungan mo akong pumili ng kanta." "Anong kanta ang gusto mo?" tanong ni Oscar. "Pumili kung alin ang gusto mo, kahit ano ay magagawa," sabi ni Justin. Tinitigan siya ni Marian na may pagdududa. "Stop lying. Paano kung hindi ka marunong kumanta ng kanta?" "Haha, tiyak na alam ko kung paano kantahin ang lahat ng mga kanta na pinakikinggan ng batang ito," masayang sabi ni Justin. Hindi naniwala si Oscar sa sinabi niya. Sa sandaling nag-isip-isip, pumili siya ng isang medyo bagong kanta, "Rolling in the Deep," na kinanta ng award-winning na mga awit na si Adele. Dahil sa kakaibang tono nito, bihira ang ibang tao na maghatid ng parehong emosyon kapag kinakanta ang kanta. Natuwa si Lucille. Ang mga kagamitan sa karaoke room ay talagang nasa sabik sa kanya. Nang marinig niya na susunod na pupunta si Justin, tumingin siya sa kanya ng may mataas na inaasahan. Sinundan ni Justin ang ritmo at nagsimulang kantahin ang kanta. Ang kanyang paos na boses ay angkop sa ganitong estilo ng musika. Pinuno ng nakaka-relax ngunit malakas na boses ang silid ng ligaw at indulhensya. Gumamit pa nga si Justin ng purong American accent para kantahin ang kanta na ginagawa itong tunog lalo na hindi napigilan. Sina Oscar at Didi ay nahuhulog sa kanyang boses, habang ang mukha ni Lucille ay nagpapakita ng pagtataka. Gayunpaman, mukhang mas nababalisa si Marian. Nakakuyom ang mga palad niya habang nanginginig. Pagkatapos kantahin ni Justin ang kanta, masaya niyang ibinalik ang mikropono kay Marian. "Asawa, ikaw na." Marian, pagkatapos panoorin ang kanyang pagganap, mabilis na ipinasa ang mic kay Lucille. "Ate, mauna ka na." "Ah." Kinusat ni Lucille ang kanyang mga mata. Bagamat gusto rin niyang lumiko, hindi niya inaasahan na hahayaan muli ni Marian ang ibang tao na una. Nang makita ang seryoso at kinakabahang hitsura ni Marian, tinanggap ni Lucille ang mikropono at tumayo. 356. Hindi alam ni Lucille kung paano gamitin ang kagamitan sa karaoke room. Bilang resulta, namula siya habang nahihiya niyang hiniling kay Didi na pumili ng kanta para sa kanya. "Sister Lucille, anong kanta ang gusto mong kantahin?" Nahihiyang kinagat ni Lucille ang kanyang pang-ibabang labi at sinabing, "Wala akong alam na maraming modernong kanta. Maaari ba akong kumanta ng luma?" "Oo, sigurado. Ang mga klasikal na kanta ay mahusay din," sabi ni Didi habang siya ay tumango. "Gusto ko ang mga posibilidad ng pag-ibig ni Ye Chen-wen," sabi ni Lucille. Mabilis na pinili ni Didi ang kanta bago tumingin kay Lucille dahil sa curiosity, habang si Oscar ay nagdala ng parehong pag-asa dahil hindi pa niya narinig ang kanta noon. Ang boses ni Lucille ay lubos na pinuri ng mga pangunahing producer sa Yellow Entertainment. Dahil itinuturing niyang isang mga awit na may walang limitasyong potensyal, natural na pumili siya ng isang kanta na gusto niya. Nagsimula siyang kumanta. "Nagpakita ka sa harapan ko. Parang isang milagrong nangyari. Hindi ko inaasahan na ikaw pala siya. Ipinaramdam mo sa akin na nawala ang aking kaluluwa. Dahil mayroon kang landas na tatahakin, mayroon akong sariling paglalakbay. May mga naghihintay sa iyo sa harap. Iiyak ka, tatawa, magmamahal at masasaktan." Lubhang nahuhulog si Lucille sa kanyang pagganap habang kinakanta niya ang classical love song. Lalo na dahil sa maselang boses niya, ang iba ay fully immersed na rin. Isang kanta lang ang kinailangan ni Didi para ay pakpak ang kanyang mga kamay ng napakalakas kaya namula ang kanyang mga palad. Si Lucille ay nagpakawala ng isang nahihiyang ngiti habang ipinasa niya ang mikropono kay Marian. "Elder sister, kantahin mo rin kami." Baka sa mukha ni Marian ang kapaitan na nakasulat sa kabuuan nito. Walang kahit na anong ngiti ang makikita. Gayunpaman, lahat ay nagkaroon na ng pagkakataon. Wala na siyang dahilan para hindi na kumanta. "Asawa, hindi ka naman siguro matatakot na kumanta lang ng kanta, di ba?" Masasabi ni Justin na ayaw kumanta ni Marian. Posible kayang nahihiya siya. Galit na inilibot ni Marian ang kanyang mga mata kay Justin bago kinuha ang mikropono. "Sinong may sabing natatakot ako? Kumakanta lang.
Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at naglakad patungo sa monitor bago nagsimulang pumili ng kanta. Gayunpaman, halos 5 minuto na ang lumipas ngunit si Marian ay pumipili pa rin ng kanta. Hindi siya sigurado kung ano ang gusto niyang kantahin. Gusto mo bang kantahin ang Two Little Tigers? Sabi ni Justin habang kinukulit si Marian. Tip ni Master, Two Little Tigers ay isang Zen Icon nursery rhyme. Binigyan siya ni Marian ng isang nakakamatay na titig na ang pangunahing dahilan ay siya talaga ang may gana na pumili ng 2 munting tigre. Gayunpaman, si Marian kung sino siya, natural na hindi gagawa ng isang bagay na napakaliit. Kaya, sa pag-iisip ng ilang oras, pinili niya ang kantang Dark Skies ni Mo Wenwei. Ang kanta mismo ay hindi masyadong mahirap kantahin sa pangkalahatan. Ngunit ang natatanging boses ni Mo Wenwei ay nagawang gawing partikular na nakakaantig ang kantang ito. Hindi pa nakikinig si Justin sa pagkanta ni Marian. Pagkatapos ng lahat, hindi siya marunong magsalita ng marami. Bakit siya kantahan ng wala sa oras? Nakaharap ang likod ni Marian sa iba, habang ang kanyang noo ay pawis. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan habang ang kanyang katawan ay nanigas na parang troso, hindi banggitin ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Nang maging pula ang liriko para ipahiwatig na oras na para kumanta siya, itinikom ni Marian ang kanyang mga ngipin at nagsimulang kumanta. Madilim na langit. Sa silid ng isang tao. Nang matapos ni Marian na kantahin ang unang pangungusap ng kanta, lahat ng tao sa silid ay nagpakita ng pagkamangha sa kanilang mga mukha. Ito ay dahil wala sa mga salita sa unang pangungusap ang inaawit sa tamang tono ni Marian. Upang ilagay sa mas simpleng mga termino, ito ay mas mahirap na makakuha ng 0 sa isang pagsusulit kaysa makakuha ng buong marka. Kung nais ng isang tao na kantahin ang bawat solong salita ng isang kanta nang wala sa oras, ito ay mas mahirap kaysa sa tumpak na pagkanta ng lahat ng mga salita. Gayunpaman, kahit papaano, nagawa ito ni Marian. Ginawa niyang hindi makilala ang tono ng kanta. Sina Justin at Lucille ay hindi sinasadyang nagkatinginan, habang si Oscar at Didi ay ganoon din ang ginawa, lubos na namangha. Hindi pinansin ni Marian ang mga tao sa likod, at ipinagpatuloy ang paggamit ng kanyang walang kamali-mali na boses para kumanta ng isang ganap na walang kapares na melody. Sa katunayan, ang tunay na makabuluhang aspeto ng kanyang boses ay hindi ang kanyang kakayahang lumabas sa tono, ngunit ang kanyang tono sa halip. Diretso ang ingay. Sa madaling salita, mas kakantahin niya ang kanta kung babasahin niya ng malakas ang lyrics. Sa mundong ito, may mga taong mas magaling magbasa ng lyrics kaysa kantahin ito na umiiral. Hindi alam ni Justin kung iiyak ba siya o tatawa. May hidden side ang asawa niya. No wonder ayaw niyang kumanta kanina. Natakot siya nang marinig niya na lahat ng iba ay mas mahusay kumanta. Dahil dito, kinailangan niyang pilitin ang sarili na gumanap sa kahihiyan. Ito ay eksakto sa hula ni Justin. Noong una ay inakala ni Marian na ang isang magaspang na lalaki tulad ni Justin ay hindi marunong kumanta, kaya nangako siyang sasama sa kanila dahil hindi lang siya ang mahihiya. Sa kanyang pagtataka, si Justin ay mahusay sa pagkanta. Sa ganoong sitwasyon, napunta si Marian sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi siya basta-basta makakatakas dito. Sa kanyang diksyonaryo, ang pagtakas sa takot ay hindi bahagi nito. Kaya naman, kahit na kailangan niyang ipahiya ang sarili, ang kailangan lang niyang gawin ay kumanta ng mahinahon. Nang lumingon si Marian pagkatapos niyang kumanta, si Oscar at Didi ay tahimik na nakaupo doon, na parang nakaranas ng trauma. Umiling si Lucille dahil hindi siya naglakas loob na tumingin kay Marian sa mata. Bilang paggalang kay Marian kaya nagpasya siyang huwag sabihin ang alinman sa kanyang mga opinyon. Awkward na ngumiti si Justin at sinabing, hindi masama, humanga ako. Ngumuso si Marian sa kawalan ng kasiyahan. You don't need to pretend. I'll be honest with you guys. Since young, I have always been the worst in music. Sabi ng teacher ko, tone deaf daw ako. Noong high school, pinayagan ako ng music teacher ko na laktawan lahat ng klase niya, sa sobrang awa. You guys must have some high tolerance kung hindi pa kayo nauubusan ng room na ito.
Nagkatinginan sina Oscar at Didi. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw nilang tumakas, ngunit nanlambot ang kanilang mga binti pagkatapos nilang marinig ang nakakatakot na boses ni Marian. Ngumiti si Justin at sinabing, "Asawa, ayos lang." Ang bilang ng mga taong nakakakanta ng bawat salita ng walang tono ay tiyak na mas kaunti kaysa sa mga nakakakanta nito ng maayos. Ikaw ay isa ng isang uri. Hindi ako singer, okay lang kung hindi ako kumanta. Hindi ko kailangan ng petty consolation mo. Ang mukha ni Marian ay kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo. Pumunta siya sa sofa at ibinaba ang mic. Tahimik na inalis ni Didi ang mikropono at ipinasa ito kay Lucille. "Sister Lucille, kantahin mo kami ng isa pang kanta." Nangangailangan sila ng isang kaaya-ayang tinig na makapagpapakalma sa kanilang nasaktang isipan. Awkward na ngumiti si Lucille bago pinili ang kantang Warm, ni Liang Jingro, habang umiiwas na sulyapan si Marian na nagpapalabas ng marahas at malamig na aura. Hindi na kailangang ipaliwanag ang kanyang intensyon. Self-explanatory ang pangalan ng kanta na pinili niya. Pagkatapos ng kanyang kakilakilabot na pagganap, si Marian ay hindi na kumanta ng kahit isang pangungusap. Tahimik siyang nakaupo roon habang nakikinig sa pagkanta ni Lucille. Bagamat hindi siya nagsalita, halata sa mga mata niya na medyo naiinggit siya. Palihim na naisip ni Justin, ang babaeng ito ay talagang isang kayamanan. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig para kumanta, ang kanyang iceberg beauty attitude ay agad na bumagsak. Ang sumunod na oras ay simpleng solo performance ni Lucille. Sa pagkakaroon ng sapat na narinig, sa ilalim ng mungkahi ni Justin, umalis sila sa lugar ng karaoke. Alam ni Justin na labis na naapektuhan si Marian, na ang kanyang katawan ay maiiwan na walang balat mula sa kanyang pamumula, kung marinig pa niya ang pag-awit ni Lucille. Pagkatapos magpaalam kina Oscar at Didi, umuwi ang tatlo. Tinulong ni Lucille si Eunice sa ilang gawaing bahay, habang si Marian ay gustong umakyat sa itaas para magtrabaho, habang nakatingin sa ibaba. Nakangiting lumapit sa kanya si Justin at sinabing, "Babe Marian, kumanta ulit tayo bukas." Inilabas ni Justin ang platinum member card na ibinigay ni Oscar at iwinagayway ito sa kanyang harapan. Namumula, galit na tinitigan siya ni Marian. "Gusto mo bang makita akong pinapahiya ang sarili ko? Hindi, tayong dalawa lang. Tuturuan kita kung paano kumanta. Napakahusay ng boses mo, hindi lohikal na hindi ka marunong kumanta. Hindi mo naman maiiwasan habang buhay, di ba? Paano kung ganoon nga? Okay lang kung hindi na ako kakanta muli sa hinaharap," sabi ni Marian sa walang pakialam na paraan. "Paano kung may mag-imbita ulit sa atin? Maghahanap ka ba ng dahilan para maiwasan ang pagpunta sa bawat oras? Isa pa, maaaring hilingin ng iyong mga empleyado na kumanta ka sa mga kaganapan sa kumpanya. Bibigyan mo ba sila ng iyong malamig na tingin na nakamamatay, sa tuwing nangyayari ito?" Tanong ni Justin. Nag-isip sandali si Marian. Tiyak na tila gusto siyang hilingin na kumanta muli sa hinaharap. Sinabi niya, "Kung gayon, mangako ka sa akin ng isang bagay, at sasama ako sa iyo." "Ano ito?" "Kailangan mong magtrabaho ng seryoso araw-araw mula ngayon. Hindi ka maaaring mawala ng biglaan at ipasa ang lahat kay Wang Jia at Zhao Teng," mahigpit na sabi ni Marian. Napabuntong hininga si Justin sa kanyang puso. So all this time, sinusubaybayan niya ako. Talagang nag-aalala siya sa akin, hindi ba? Sige, pangako. Nadama ni Justin na kung gusto niyang mamuhay ng magandang buhay kasama ang kanyang asawa, kailangan niyang magkompromiso sa ilang paraan. Sa wakas ay tumango si Marian bilang kasiyahan at nangako kay Justin na matutong kumanta. Gayunpaman, bago siya umakyat, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ni Marian ang kanyang telepono upang tingnan bago bahagyang sumimangot, nag-aalangan kung gusto niyang sagutin ang tawag o hindi. Anong nangyari? Napansin ni Justin ang mga kilos ni Marian. Huminga ng malalim si Marian. Siya si Jinky. Nang matapos siyang magsalita ay sinagot niya ang tawag. 357. Mula nang maghiwalay sila sa ospital, hindi na muling nakipag-ugnayan si Jinky kay Justin.
Para sa kanya, hindi siya gagawa ng paraan para tanungin si Marian kung siya ay kinontak ni Jinky. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi sinisi ni Justin si Jinky sa kanyang pagkakamali. Isa lang siyang ordinaryong babae. Ang bawat tao'y may mabuti at masamang panig. Walang masyadong tao na ganap na malaya sa pagmamalabas. Bagamat si Jinky ay may kasalanan din, nang siya ay manipulahin ni Billy Zheng, siya ay nasa isang medyo kaawa-awang sitwasyon kung tutuusin. Nagalit lang si Justin sa kanya noong isang araw, ngunit hindi siya kinasusuklaman sa ginawa niya. Pagdating sa aspetong ito, si Marian na tulad ng isang babae, ay titingnan ang bagay na ito ng may bukas na isip. Kaya naman, kinuha niya ang tawag sa telepono. Tila may narinig si Marian na nakakagulat mula kay Jinky. Bihira ang pagtataka na makikita sa karaniwang stoic na mukha ni Marian. Hindi nagtagal ay sinundan ito ng kalungkutan. Nakapagpasya ka na ba? Tanong ni Marian sa telepono. After a while, she said, since you have decided, ipapahatid na kita bukas sa airport. Darating din siya. Wala nang masabi, I'll be there on time. Matapos tapusin ni Marian ang tawag, sumimangot si Justin at nagtanong, ano ang nangyari kay Jinky? Tumingin si Marian kay Justin, puno ng masalimuot na emosyon ang mga mata, at sinabi niya sa akin na may programa sa kanyang paaralan na nagpapadala ng magagaling at mga batang guro sa Amerika, para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Napili siya bilang kandidato para sa programa, at napagpasyahan niyang pumunta bilang resulta. Bukas ang flight niya. Ang aplikasyon ng visa at iba pang mga pamamaraan ay matagal nang napag-usapan. Kung sa tingin niya ay iiwas niya ang isang bagay, na kung saan ay iiwas niya ang isang bagay na hindi niya tayo kikibo. Resulta, tumawag siya para sabihin sa akin ang tungkol dito. Ipagpatuloy ang pag-aaral niya sa Amerika. Natigilan si Justin. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang paggalaw ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Nang mag-isip tungkol sa isang bagay, bumantong hininga siya at nagtanong, sinabi ba niya kung gaano siya katagal doon? Sa tingin ko, 1.5 hanggang 2 taon. Siya ay tatanggap ng propesyonal na pagsasanay para sa wikang Ingles sa San Diego, California, sabi ni Marian. Tumango si Justin. Sige, sasamahan kita. Hindi ipinagpatuloy ni Marian ang pakikipag-usap sa kanya pagkatapos niyang kilalanin siya. Tumalikod siya at naglakad paakyat. Tumayo si Justin sa tabi ng hagdanan. Baka sa mga mata niya ang problema. Kanina, huminto si Jinky sa pakikipag-ugnayan sa kanya, at kahit na hindi niya alam kung paano haharapin ang babaeng ito na parang sarili niyang kapatid, nasa iisang lungsod pa rin sila pagkatapos ng lahat. Di nagtagal, ang batang babae na ito ay nag-iisa sa Amerika para sa kanyang pag-aaral. Bagamat isa itong magandang pagkakataon, nakadama pa rin si Justin ng malabong pakiramdam ng pagkabalisa at panghihinayang sa kanyang puso. Kahit na hindi ko siya mahal, siya pa rin ang maituturing na kamag-anak ko. Umiling si Justin para pigilan ang sarili sa pag-iisip tungkol dito. Sa parehong oras sa villa ng Collins clan na matatagpuan sa isang military-prone region, ang mga bagay ay ibang-iba sa kinaroroonan ni Justin. Kahit na ang Collins clan ay hindi itinuturing na isang malaking clan sa Central City, sila ay naging medyo maimpluwensyang ang kanilang clan master, si Marsing Kellens, ay pinamamahalaang maglingkod sa isang mataas na post sa Stonegate, na nakinabang sa kanila sa parehong Stonegate at Central City. Sa kasalukuyan, ang tanyente na si Mark Ing, na nakasuot ng madilim na berdeng uniforme ng militar ay nakatayo sa may pasukan ng isang silid habang nakatitig sa binata na nakahiga sa may sakit, na mukhang naiinis. Siya si Lester, na pinalad na nakaligtas sa pag-atake ni Justin. Ang Panginoon ni Lester na si JC ay nakasuot pa rin ng kanyang berdeng robe, ngunit basang-basa ito ng sariwang dugo ni Lester habang personal niyang binuhat siya. Mahigpit na kumunot ang mga kilay ni JC habang pinagmamasdan niya ang kanyang lubhang nasugatang apprentice na may maputlang mukha. Hindi siya makaisip ng ideya para iligtas siya. Dawis JC, siya ba ay talagang nasugatan sa hitsura niya? Kung hindi siya makakasama sa amin sa labanan sa pagkakataong ito ay isang malaking kawalan sa aming koponan, mataimtim na sabi ni Mark Ing.
Umiling si JC habang bumantong hininga. Dito sa Kunlun Sec, mahusay kami sa opensa at hindi sa depensa, higit sa lahat ay mahusay sa pagpapagaling, at hindi pagpapagaling. Isa o dalawa lang ang alam ko pagdating sa paggagamot. Sinundan ako ni Lester mula pagkabata, upang matuto ng sining ng paglilinang. Gagamitin ko ang anumang mayroon ako, kung mayroon man. Lahat ng kanyang mga organo ay nasugatan, na nagdulot ng matinding pagdurugo sa kanyang katawan. Bakit siya nagtamo ng napakasakit na pinsala? Ang antas ng kapangyarihan ni Lester ay pangalawa lamang kay Abbas Morgana sa grupo ng 8, sabi ni Mark Ing, nalilito. Kung si Lester ay walang pundasyon ng Kunlun bilang resulta ng pag-inom ng mga gamot, mas masahol pa sana siya. Binago ko talaga ang kanyang katawan simula nang sumunod siya sa akin. Baka sa mukha ni JC ang paghihirap. Kung ako ang natama ng palad ng binata, sa tingin ko ako mismo ang napunta sa ganoong posisyon. Hindi man lang niya ginamit ang buong lakas niya. Sa buong Zenica, bet ko lang ang makakalaban niya ay ang iilang taong hindi umaalis sa kabundukan. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae mula sa labas ng pinto. Humph! Ang iilang nagtatago sa kanilang mga bundok ay hindi makakaharap sa batang si Justin kahit na sila ay lumabas. Sa palagay mo ba ang Endless Resolve Restoration Scripture mula sa ating Shushan ay madaling malabanan? Si Abbas Morgana na nakasuot ng purple na robe at isang sombrero ng madre ay pumasok sa loob, kasama si Karen sa likod. Walang katapusang Resolve Restoration Scripture. Napatulala si JC. Abbas, sinabi mo lang ba na ang binata kanina ay nilinang ang Endless Resolve Restoration Scripture mula sa Shushan? Paano ito posible? Hindi ba ang iyong senior na kapatid na si Tadeo Song or Tudor Song Master ni Justin papalitan ko para inaman mukhang may dating hehe, ang nag-iisang nakapagsanay ng maalamat na pamamaraan? Posible bang apprentice ang binatang ito mula sa Shushan? Tiningnan ni Morgana si Lester na nakahiga sa sickbed bilang pag-aalipusta. Si Justin ay isang apprentice na nakuha ni Senior Brother Song sa ibang bansa. Nagawa niyang linangin ang kanyang Endless Resolve Restoration Scripture sa isang mas malakas na antas kaysa kay Senior Brother Song. Matagal na siyang pumasok sa full cycle level, sa ika-8 antas. Ang isang Joker Dawist na tulad mo ay hindi makakayanan ang pag-atake mula sa level 7 power ni Senior Brother Song na si Justin 8, pabayaan na lang. Level 8, hindi nagalit si JC nang insultuhan siya ni Morgana. Malungkot, bumulong siya, ang panloob na enerhiya ng Endless Resolve Restoration Scripture. Maaari ba nitong payagan ang mga tao na pumasok sa innate full cycle? Ano? Innate full cycle? Napatulala si Morgana. Sinusubukan mo bang sabihin na pumasok si Justin sa innate full cycle? Nagtanong si JC, Abbas, hindi mo alam iyon. Noong naglunsad siya ng pag-atake kaninang umaga, naramdaman ko kaagad na naabot niya ang innate full cycle. Isang hakbang na lang para maging isang maalamat na karakter sa mundong ito. Nag-isip sandali si Abbas Morgana. Na may seryosong ekspresyon, sinabi niya, bagaman ang ika-8 antas ng Endless Resolve Restoration Scripture, ay maaaring magbigay daan sa isa na tumapak sa antas ng innate, kailangan niyang makamit ang antas na siyam upang maabot ang innate full cycle. Pagkatapos lamang na maabot ang pinakamataas na antas ng siyam na antas ay maaaring gawin itong posible. Sa pagkakataong ito, si JC ay lubos na namangha. Hindi ba ang lumikha ng Endless Resolve Restoration Scripture, ang nakatatanda mismo mula sa Shushan, ang nag-iisang nakaabot sa antas na iyon? Tama. Simula noon, halos wala nang nakaabot sa level 8. Tuwang-tuwa si Abbas Morgana. Mukhang isa pang walang katulad na kahalili ng Susan ang isinilang. Nag-isip sandali si JC. Malungkot na tanong niya, gayunpaman, kahit na siya ay nasa innate full cycle, paano mo masasabi na ang ilang mga master na naninirahan sa mga bundok, ay hindi kayang talunin si Justin? Si Abbas Morgana ay tumingin kay JC na parang tanga. Bago ka lumabas, hindi ka ba nag-abala sa pagbabasa tungkol sa kasalukuyang pamamahagi ng kuryente na ibinigay ng Red Flame Iron Brigade? Anong ibig mong sabihin? Talagang hindi pa ito tinitingnan ni JC noon.
Inis na sinabi ni Morgana, hindi mo ba alam na si Justin din ang kahalili ng Pluto's ring? Ano? Nadama ni JC na ang kanyang isip ay hindi sapat na handa upang proseso ang lahat ng ito. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kilos bilang isang innate expert. Habang ang kanyang noo ay naglalabas ng malamig na pawis, nagtanong siya, sinasabi mo ba iyan? Naiintindihan niya ang banal na kapangyarihan. Ayon sa aming data, siya lang ang nag-iisang tao sa kasaysayan na pumatay ng isang Diyos at nakakuha ng posisyon ng Diyos bilang karagdagan sa pagmamana ng banal na kapangyarihan. Nangangahulugan ito na siya lang ang tanging tao na nagawang maging Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Diyos. Kung ang lahat ng kaya niya ay linangin, ang ilang matatandang tao ay maaaring maging kapantay niya. Gayunpaman, kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa tunay na kapangyarihan, hindi nila kayang hadlangan ang matanda, maliban na lamang kung ang matanda ay maaaring makapinsala sa matanda. Sabi ni Morgana. Si Mark Ing ay nawala sa mas magandang bahagi ng kanilang pag-uusap tungkol sa lakas ni Justin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pangunahing miyembro sa militar, hindi isang tao sa mundo ng paglilinang. Kaya, tinanong ni Mark Ing ang kanyang anak na si Karen, Karen, hindi ba talaga matatalo si Justin? Si Karen ay nanatiling solemn na kahit kaharap niya ang kanyang ama. Tumanggo siya, sinabi niya, sa mundong ito, maraming malalakas na organisasyon ang gustong mamatay siya ngunit wala silang magagawa sa kanya, kasama na ang ating general. Bakit? Balita ko wala naman siyang naprovoke kahit kanino simula nang bumalik siya sa bansa. Natarante si Mark Ing. Iyon ay dahil may hawak siyang isang bagay na gusto ng napakaraming tao. Napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Karen. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis dahil ayaw niyang manatili. Tinitigan ni Mark Ing ang malamig na tanawin sa likod ng kanyang nakatatandang anak na babae bago bumantong hininga, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.